ano, mga hayop na yung mga itsura niyan. Putang ina, yan ang mga kawatan sa Pilipinas. Tapos makakawala sila. State witness, ibig sabihin hindi sila makakasuhan. So ang tagal nilang nagnakaw tapos libre sila. Nagsumbong lang sila ng mga tao tapos libre sila. Nagbigay lang sila ng pera. Hindi natin alam kung ibabaw o ilalim. Basta naglabas lang sila ng pera. Kahit ilang bilyon ilabas ng mga yan, puta sa tagal nilang nag-operate sa ilang administrasyon na ginagawa nila yung mga ghost projects na yan na hindi natin alam. Ngayon lang tayo naging aware sa ghost projects. Pero noon pa man may ghost project, gaano karami na yung pera na nakuha ng mga ito. No? Sinugal ng mga ito, nilabhan sa mga kasino. Gaano na katagal nga takin mo yung Bryce Hernandez, mas matanda pa ako, putang nakaka-Lamborghini na SUV. Saan ka naman makakita ng ganyan? So itong mga ito ang may kasalanan sa bayang Pilipinas. Huwag tayong basta-basta mag-judge doon sa mga sinusumbong nila. Again oy, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news. Pedro sa balat ng YouTube Boss D at your service. Nagbabalik. Malupit na malupit. Palakas ng palakas. At nandito na naman tayo para magatid ng sakit ng ulo, puso, isip at kaluluwa. Sa lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong balileng, mga salot sa lipunan, mga demonyo, satanas, sudas, barabas, estas. Kamusta naman po ang buhay-buhay mga bossing? Ito na naman tayo. Nagbabalik tayo at nagbibigay na naman tayo ng mga walang kabuluhang content sa gobyerno. Lambing lang mga barateros. Lambing lang ha. Mag-subscribe po tayo dyan sa Boss Dada 2.0. Importante po na kayo'y nakasubscribe dyan sa Boss Dada 2.0 dahil usong-uso ngayon mga bossing ang panggugurgur sa mga accounts. Kaya kailangan pag itong ating account na ito ay minas report, ginurgur, meron tayong bagong pupuntahan. Nag-upload po tayo ng mga videos dyan, yung ating mga highlights sa ating mga vlogs, content. Nandiyan dyan po. I-like, subscribe, at i-share nyo naman yung ating mga videos dyan. Importante yan. Kailangan meron tayong ibang tambayan kasi mamaya niyan, sunugin nila itong ating tahanan na ito. Meron tayong bagong pupuntahan. Kailangan lagi tayong handa. Kung matatandaan ninyo yung ating Facebook page. Yung ating Facebook page na una, tinake down yan. Nung tinake down yan dahil lang dito kay Risa Bukbok. Utang na kasi ito si Risa, napaka-arte, napaka-sensitive. Pag siyang bumabanat, walang pakundangan. Pero pag siya na binabanatan, iyakin, nagsusumbong sa mga fact checker. Ang alam natin sa pagkakaalam natin, yung mga fact checkers sa Meta, ang kontrata niya hanggang February na lang. Di natin alam. Sana. Kasi sa Amerika, yung Facebook dyan, malaya na. Wala nang mga kumukontrol. Talagang freedom of expression ina-advocate na dyan sa Amerika. Or pinapractice na. Dito na lang sa Pilipinas, putsangin na may mga human intervention. Ang galing-galing na ng ang galing-galing na ng AI. May human intervention, tapos yung inilagay nila mga human interventionist, mga kupal. Ang inilagay nila ng mga interventionist. Tama ba yung term ko? Interventionist? Interventioner. O yung mga pinilagay nila mag-i-intervene or mag-check as human, sabi nila kailangan daw ng human touch. Ang nilagay nila mga dinosaur, mga matatandang tao, na putang ina niyan, mga nana, may mga pigsa sa katawan, na kapag kayong kanilang mga political bias, natamaan mo, putya yan, itatag ka kung ano-ano. Mantakin mo si Banat ba yung kanyang page, pagkatagal-tagal na tinake down, milyon na yung subscriber follower niyan. Tinake down, bakit? Kasi nag-share siya ng isang post ni Senator Bongo, mantakin mo, tinagba naman siya as nudity, naguhubad daw. Naguhubad daw si Banat Bay, hayop. Ina talaga, no? Kaya gumawa siya ng bagong Facebook account, Facebook page, and Banat Bay is really active in TikTok. Hindi kasi ako masyadong ma-TikTok. Ayaw kasi nanonood ng mga sayaw ng mga pangit na babae, mga tabatchoy naman. Sayaw na sayaw, kala nyo mga gandang tingnan. Ayaw ko masayang yung oras ko kakapanood ng mga pangmanyakol na mga content. Gusto ko yung makakatulong sa taong bayan. Kaya ayan, dito tayo sa Facebook. Tinake down yung Facebook natin. Gumawa tayo ng bago. Umaati ka po. After few months, mga 4 months pa lang yung ating bagong Facebook page. We are now at 251,000 subscribers, followers, and strong banatero. Salamat! Tuloy-tuloy yan. Palakas ng palakas. Alam nyo ba, ang dami ko na naman restriction. Putangin na yan. Pakarami na naman restriction ng hayop na Facebook na yan. Pero okay lang.
Pag na-take down ulit yan, gawa tayo ulit ng bago, wag tayong mapapagod. Gamitin natin ang ating mga social media accounts at across all platforms para ipakalat lahat ng mga kabulastugan sa bayang Pilipinas, lahat na kademonyohan ng mga hayop sa mundo. Oo, ipakalat natin. Okay, kaya mag-subscribe, follow kayo dyan sa Boss Dada 2.0 ha. I-like and i-share ninyo yung mga videos natin yan para mag-gain ng traction yan. At least, hindi na lang isang channel tatargetin nila. Meron na silang 2 channel tatargetin. Bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, hindi tayo hihinto. Hindi tayo mapapagod dahil hindi napapagod ang mga demonyo sa nanakaw sa inyo, sa pag-aabuso sa inyo, sa pagsisinungaling sa inyo. At nandito ang Banateros para i-expose lahat ng mga kademonyohan sa bayang Pilipinas. Marang-gandang hapon, umaga, tanghali sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig sa ibayong dagat, ang mga pinakamamahal natin na mga OFW. Naku po, dyan sa Dubai, nung nakaraan nagpunta ang ating presidenteng Bulol. Yung ating presidenteng Bulol, nagpunta dyan sa UAE. Dyan yan sa may Dubai. Oy, mga taga Dubai. Oh, pinakita naman nila merong mga Pilipino na nagpunta. Yun nga lang, mga nakanganga. Mga nakaganon. Mga nakanganga, ganyan. Oh, kasi nabulol-bulol pa yung presidente natin diyan. Tsaka alam mo ikaw BBM. Oh, ito rin natin i-ano na natin to. Seryoso na tayo. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo na pumunta ka diyan tapos tinarantado ka? Tinarantado siya ng mga ng mga tao niya. Bakit? Puta, may live band na naman. May nagkakaraoke na naman sila. Putang ina nitong mga to. Kahit sa bansa magpunta, basta may mic, kanta ng kantang mga hayop, kala mong gagaling magsipagkanta. O, kanta-kanta silang ganon. Tapos, habang pinakikilala siya, Your Excellency, Ferdinand, Edralin, Marcos Jr., palakpakan sila. Tapos alam mo kung anong kanta nila? What's up? Yung WhatsApp, alam nyo yung lyrics ng WhatsApp? Sakto pa nung siya ay naglalakad at kumakamay sa mga tao at pumapasok. Yung lyrics, until I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and putang ina, take a deep breath. Alam mo yung parang bumabata ka. Kasi ganyan yan eh. O, babata ka. Pagka babata ka, hihinga ka malalim. Ganon. And I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Walang alam. What's going on? Ano nangyayari? Walang kaalam-alam. O putya, habang pumapasok si Bongbong Marcos at kumakaway-kaway, putyang ina, parang sinasabi nila, hi na hi. Hi na hi. Bakit? Kasi ngayon nga, I scream from the top of my lungs, what's going on? And I get real high. Real high, sabog. Inang yan. Sinadya nyo ba yan? Sinasabotayan niyo si Bongbong Marcos, nandiyan pa naman sa ibang bansa. O, pagpasok sa loob, biglang yun ang kanta nyo, what's up? Pwede naman ang kanta nyo, pagpasok sa loob, ginawa kayong hymn, di ba? Yung Bagong Pilipinas hymn. Tayo na. Di ba yun yung kanta nilang sa Antipolo, yung ginawa nilang pinaghirapan nilang putang ina niya, pati isinama pa nila sa lupang hinirang. Di ba nakakahiya yan sa international community? Putyang inang yan. Usually yung mga boksingero, di ba may team song yan pagpapasok si Manny Pacquiao, yung Eye of the Tiger. Jen. Ganon, di ba? Yung para mag-boxing, para motivated ka. Bawat wrestler sa WWE, WWF, pag pumapasok yan, merong entrance song yan. Yung gustong-gusto ko, yung kanta ni ni Undertaker, yung dong, yung parang pangpatay. Di ba? Nakaka-relate kayo? Hindi maka-relate, lumayas na. O, di ba pag pumapasok ka ganun, para motivated ka, pagpasok mo yun yung team song mo Yun nga, pagpasok niya, yun ang team song niya. Putang ina, what's up? What's going on? Parang talagang siya. Wala siyang alam sa nangyayari sa mundo. Wala siyang alam sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya alam na hirap na mga Pilipino. Hindi niya alam na bisit na sa kanya mga Pilipino. Hindi niya alam na putang ina, negative 30 yung kanyang survey. Tapos, ang pinapalabas nila, magandang ekonomiya, mayaman ng Pilipinas, busog ang mga Pilipino. Alam nyo kung bakit? Pagpasok niya, mantakin mo yun ng tugtog. Diba? And I wake up in the morning and I step outside. And I take a deep breath and I get real high, high na high. Sa sobrang high niya, wala na siyang alam what's going on. Sabi niya, what's going on? Diba? Parang tanga lang So yun ang kanyang entrance song, What's Going On. Kaya what's going on, walang alam sa buhay, walang alam sa mundo. Pucha, singhot lang siguro ng singhot.
Oh, nakakahiya, no? Oh, pero hindi nila napansin 'yon. Hindi napansin niya 'yon nung mga kasamahan niya, hindi napansin 'yon or sinadya 'yon nung mga kasamahan niya para sirain siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, this government, this administration is self-destruct. Oo, self-destruct talaga. Kahit na anong gawin nila, anong effort na gawin nila, they find ways. Para sila mga taga-BDO, they find ways to screw up. Oh, they find ways to mess up. They're messing it up nang hindi mo na kasi sila kailangan siraan. Kaya nga ito mga gobyerno na to, kailangan mo pang siraan. Hindi. You just have to expose what they're doing because they're exposing themselves as well. It's not just us. Hindi lang tayo yung nag-expose sa mga kabobohan ng mga yan, mga kaingratuhan ng mga yan, mga kaululan nila, mga kabangagan nila. Hindi lang sila. O hindi lang pala tayo. O pati sila. Sila mismo nag-e-expose sa mga sarili nila. Siya mismo pag nagsalita, putang inang yan, bulol, United Arab Emirates, putang inang, hindi mo kayang banggitin. Yung grade 1 nga na bata, kayang banggitin yan eh. Sabi mo na lang kasi UAE. Oo, UAE. Utak, alak, Edralin. Edralin siya bongbong. Naisip mo pa yan? UAE? Oo. Utak alak talaga. Walang hiya, di ba? I mean, nando dyan kasi isang bansa, courtesy, mabanggit mo man lang sana ng maayos yung pangalan ng bansa nila, putsang ina. May sinabi pa siya dyan, may sinabi pa siya na sandamukal daw ang mga world leaders at saka mga hari na kinakausap. Hari? Tangina, ilan lang ba hari sa mundo? Oo. Ilan lang bang mga hari sa mundo? Putsang inan yan. Sinasabi niya, dami daw niya nakakausap ng mga hari at saka mga world leaders. Putsang ina, sinong world leaders kung makausap sa'yo? Di ka nga pinansin ni Donald Trump. Nilagay ka nga sa dulo, sa sa APEC ba yun o ASEAN? Nilagay siya sa dulong-dulo eh. Kasi putya, wala ka ng kwenta. No? Si Pangulong Duterte nasa gitna, katabi ng mga malalakas na mga world leaders eh. Si Donald Trump, si Xi Jinping, si Vladimir Putin. At yung iba pang malalakas, ikaw nilagay ka nga sa dulo, sasabihin mo marami kang nakakausap. Baka nakakausap mo, puro multo na naman yan ha. Baka multo ng mga yumaong mga hari yan ha. Buisit ka. Hayop yan. Oh, sabi ko nga sa inyo, isang pinakagago na ginawa talaga ng gobyerno natin. Ito talagang pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Tinan mo tong nasa page to ng International Criminal Court. Oh, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating allegations of crimes against humanity perpetrated in the Philippines, including killings, torture, and sexual violence. Sexual violence? Putang ina niyan, lagi nilang kasama yung sexual violence. Sinong sexual violence ng anong klaseng yan? Ayan crimes against humanity. Ito yung kaso ni Pangulong Duterte to Crimes against humanity perpetrated by the Philippines, including killings, torture, sexual violence. Sexual violence? Sinong ginahasa? Wala namang mga ginahasa nung war on drugs. Ito kasi pinag-uusapan dito, war on drugs eh. Meron bang mga rape case si Pangulong Duterte rito or any of the perpetrators na sinasabi nila? Yung mga accused, meron bang mga rape? Wala eh. Sexual violence as part of the so-called war. Meron bang sexual violence sa war on drugs? Diba? Mapapahaka talaga eh. Sexual violence, walang as part of the so-called war on drugs campaign between November 2011 and March 2019. War on drugs? Nagsimula ang war on drugs ni Pangulong Duterte 2016 na, 2011 to 2019. Sa Davao siya niyan Oh, tsaka wala rin namang mga rape na naganap sa Davao, Diyos ko. Tapos ito nakakatawa. The office is appealing for direct witnesses to these incidents, including members of the Philippine National Police and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with members of the office. So, ibig sabihin, nakakulong si Pangulong Duterte diyan sa ICC, ipinamigay ng gobyerno ni Bongbong Marcos na hindi klaro. Hindi klaro kasi halimbawa, ako yung gobyerno, yung ICC lalapit sa akin, yung Interpol. Anong kaso? May kaso siya ganito eh. Anong laman nung kaso na yan? Ayun may nung 2011 to 2019, crimes against humanity sa Pilipinas, killings, torture, sexual violence. Sexual violence? 2011 to 2019, wala naman kami nabalitaan ganyan. Dito sa loob, wala kami nababalitaan ganyan, tapos kayo may balitang ganyan. Dito sa loob, walang kasong ganyan, tapos kayo may kasong ganyan. Hindi ako papayag, hindi kami papayag na ipapadala namin yung citizen namin dyan, more so, dating presidente namin, papadala namin dyan for baseless accusations. Bakit mo sinabi na baseless Bakit mo sinabing baseless?
because the office is appealing for direct witnesses to these incidents, including members of the Philippine National Police. So, from 2011 to 2019, they are asking people from our country to testify. Wala pala kayong ebidensya. Wala pala kayong ebidensya, hindi pa pala kayo nag-iimbestiga, wala naman pala kayong mga hawak na mga matibay na ebidensya para mabigyan ng lakas itong sinasabi niyong mga war crimes or crimes against humanity. Kinukulong nyo na yung tao and the person has been there for almost 1 year now at sa ngayong March, 1 taon na si Pangulong Duterte dyan. O so dito mo talaga malalaman na peke talaga itong mga sinisigaw nila Father Flavi. Yung sinisigaw ng mga human rights advocate dito, mga kupal kayo, hindi kayo kasali because ang iniimbestigahan pala 2011 to 2019. 2011 to 20, ang haba nun, 2011 to 2016, that's 5 years. From 2016 to 2019. So imagine sa dami nung sinasabi ninyo na 30,000 na mga namatay, wala palang mga ebidensya yan. Wala palang mga testimonya na hawak ang ICC or any evidence na magpapatunay na malakas itong kaso na to because ngayon pa lang sila nagmamakaawa eh. Nagmamakaawa sila na sana magkaroon ng mga witnesses sa mga incidents na ito. Witness. Pati PNP, hinihikayat nila. At ilan tong pinag-uusapan natin dito? If I'm not mistaken, walang 50 pagkamatay ito. Walang 50 pagkamatay ang sinisigaw ng mga kupal na mga pare sa Pilipinas. 30,000. Tangina, pati nabangungot na dengue, dinamay nyo. Baka pati yung mga namatay ng dengbaksya, dinamay nyo dyan ha. Mga hayop kayo talaga. So, dito, do you have any information about the alleged crimes committed during the war on drugs? Ayan, nagtatanong sila, meron ba kayong alam? So, nag-i-investigate pa lang kayo, you're still getting information, and yet, yung dating presidente namin, nakakulong, kaya ito talaga si Bongbong, sabog eh. Sabog talaga kasi para ipamigay mo yung isang tao sa ibang bansa sa korte doon na walang dahilan. Walang dahilan. Ayan wala talagang dahilan. Wala silang ebidensya eh. Because kung ang ICC, kung may ebidensya sila, hindi na sila manghihingi ng mga dagdag na mga testimonya at mga witnesses. Di sila magmamakaawa. Ibig sabihin, ngayon pa lang kayo nag-gather ng information, 1 taon nyo nang ikinulong yung tao. Ang pinakamasaklap nito, ang pinakanakakahiya nito, pumayag ang gobyerno natin na ibigay siya, wala naman palang ebidensya laban sa kanya. Ngayon pala naghahanap. Diba? Kaya yan, sabi ko nga Boying Rimulya, John Vic Rimulya. Yan si General Torres, si General Marbil, itong si Bongbong Marcos at lahat ng mga kasapakat diyan sa kidnapping talaga yan. Kidnapping, umantakin mo walang kaso. Walang ebidensya. Pwede ba yung mag-aresto ka ng walang preliminary investigation? Kasi kung may preliminary investigation, merong anong tawag diyan, probable cause. Di sana may mga hindi na kayo humihingi ng ebidensya pa. So ayan yung talagang isang pinaka-treacherous or treasonous na ginawa ng administrasyon natin. Kaya ang Pangulong Marcos ba is liable for impeachment? Oo. Because ipinagkanuno mo lahi mo. Tingnan mo. Si Zaldico nasa ibang bansa. Gusto mo ngang pauwiin para managot dito sa bayan eh. Si Bonoan nasa ibang bansa. Gusto mo ngang pauwiin para managot sa mga kasalanan niya dito eh. Si Atong Ang hinahanap din na ngayon kung nasa ibang bansa yan, gusto rin nilang pauwiin yan para panagutin sa mga kasalanang ginawa niya rito eh. Dito mo ginawa yung krimen. Dito natin dapat dinidinig o dito natin dapat ikinukulong ang tao. Mantakin mo si Pangulong Duterte nandoon, gusto natin bawiin, ayaw nila. Si Harry Roque nandoon, gusto nila lang pauwiin para ikulong dito. Why not si Pangulong Duterte doon, ibawiin natin para dito ikulong. Wala namang masama eh. Lahat naman pwedeng makasuhan, lahat naman pwedeng humarap sa korte. Bakit pinababayaan natin siyang doon nabubulok, hindi ba? Kasi alam nyo sa mga sarili ninyo na pag dito, hindi talaga magfa-fly yan because not even one case was filed against Pangulong Duterte after bumaba siya sa kanyang termino o matapos ang kanyang termino. Pustahan tayo pagbaba niya ni Bongbong Marcos. Yung sinasabi na mata lang ang walang latay dyan saan? Sa kaso. Kaya dapat talaga mag-file ng impeachment against dito kay alam mo kung articles of impeachment lang, kalkalin ninyo mula pag upo niya ng 2022 hanggang ngayon.
Lahat ng ginagawa niya, articles of impeachment yan, impeachable, lahat ng mga plan de ruse, lahat ng ginagawa niya. Oh. Oh, di ba? Oh, ito pa, katulad niyan. Oh, itong sinabi ni Rowena Guanzon. Oh, wala na silang sabi kasi ni Puno, mamaya i-play natin yung video. Sawa na daw sila sa impeachment. Ang daming problema, hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyaring flood control. Alam mo, sa lahat ng sinabi ni Ronnie Puno, dito ako natuwa sa sinabi niya na ito. Kasi matagal na nating sinasabi yan na the only way para ma-prevent mo ang isang Inday Sara Duterte is through impeachment. Alam nila na yung impeachment malabo na. Malabo na. Napakalabo na because again, impeachment is political. You cannot impeach someone that has a 50. At least 50% ang kanyang trust and approval rating. Ang Congress has -3 trust rating. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay merong -30 na trust and approval rating. Imagine niyo, for how many times? Ilang impeachment complaint na ang final sa Congress? 4, pang-5 ngayon. 5 impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na spare tire. Pangalawang Pangulo na spare tire. Ano ang trabaho ng Pangulo? Papaliwanag natin ulit. Ang trabaho ng ating Pangulo, ng pangalawang Pangulo ay antayin mamatay yung Pangulo para siyang maging Pangulo. Ang trabaho niya is maging ready to lead. Pag yung Pangulo natin ay mamatay, mag-resign, bumaba sa posisyon, kailangan ready siya. That's the only job ng ating Vice President. Siya ang pinupuntirya natin, samantalang mas madaming ginagawang katarantaduhan yung presidente natin. So anong ibig nyo sabihin? Mas magaling si Inday Sara kay Bongbong kaya tinitira ninyo? Siya ba ang presidente ng Pilipinas para ipa-impeach ninyo? It seems to us na Inday Sara is more powerful than Bongbong. That's why you're trying to weaken her. Pinahihina niyo siya because she's too powerful. Hindi pa siya gumagalaw. Hindi pa siya kumikilos. Wala pa siyang klarong mandato. Yung mandato niya na Vice Presidente pangalawa sa Pangulo, nagagampanan niya pero wala pa siyang masyadong kilos lalo na kaya kung presidente na yan, kung nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan, nasa kanya na lahat ng mga ahensya ng gobyerno, tapos pagaganahin niya para sa kabutihan ng mga Pilipino, putang ina nyo, hindi nyo mapapa. Nung si Pangulong Duterte, nung bumaba ng posisyon, 85% ang approval and trust rating. Alam nyo ba na tumaas ang approval and trust rating niya ng 91%? 91! Putang ina, 10% yung mga dilawan tanga. At saka yung mga loyalista nun, kasama dun sa 91%, nakinabang sila sa galing ni Pangulong Duterte noon. Walang world leader na powerful na nagkaroon ng ganyang approval and trust rating. Walang world leader na sinuportahan ng 90% ng kanyang mga constituents. Wala. In history. Nag-iisa yan sa laki ng mundong ito. Oo, nag-iisa yan. Si Pangulong Duterte nakakuha ng 90%. Maximum, pinakamataas na trust and approval rating niya. At ang pinakamababa, alam niyo yung pinakamababa? 85%. In 6 years, bumaba lang ng ilang porsyento? 5. O 6. 6% lang ang ibinaba ng kanyang trust and approval rating. At sabi nga nung isang international media na kung sa Amerika yan o sa Europe, meron kang 50% na trust and approval rating, nagpa-party-party na kayo. Ibig sabihin, putsang ina, untouchable ka na. Ibig sabihin, masaya ang constituency mo because 50%, kahit nga daw 40%, nagpa-party na sila O, mantakin mo ito, 91 tapos 85. Paglabas niya, pinakamaliit, pinakamababa, 85. Gamit ang komunista, teroristang NPA, gamit ang media, mga vloggers na mga ampapangit, ang babantot na mga bayaran nila. Hindi nila napababa. So, ganun din dito kay Inday Sara. Mas malakas pa, imaginein mo, 32 million Filipinos, the biggest turnout ng isang kandidato. 32 million ang bumoto sa kanya. Kay Bongbong, 31 million. Sasabihin na naman nila na marami talagang loyalista. Hindi. Mga Duterte supporters yang mga yan. Bakit? Lahat ng bumoto kay Inday Sara,
Yung 31 million pala ni Bongbong Marcos, bumoto lahat yun kay Inday Sara. Kaya nga may 31 million si Inday plus 1 million. Ibig sabihin naman may 1 million na mga bumoto kay Inday, hindi bumoto kay Bongbong. So wala talaga silang tiwala kay Bongbong Marcos. Isa na ako dun. Isa na ako dun kasi binoto kong VP si Inday. Ang binoto kong presidente ron, Cisco. Ibig sabihin, ayaw ko talaga kay Bongbong. So imagine, sa 32 million ni Inday, merong 1 million doon na ayaw kay Bongbong. Tapos yung 31 million ni Bongbong, putsang ina, napilitan na lang yan bumoto para kay Bongbong. Bakit? Kasi nga, si Inday Sara Tanungin mo, kahit SMNI, sinasabi nila na kaya nga namin sinuportan si Bongbong dahil kay Inday. Pag tinanong mo yung mga OFW, ba't nyo binoto si Bongbong? Sinabi na nga ni Pangulong Duterte na may something yan, may hablig. Kasi nga si Inday Sara, pinromote man siya. Anong gagawin namin? Binoto namin siya dahil kay Inday Sara. So ngayon, ito yung magandang halimbawa. Alam ni Puno, being ang impeachment ay political, sinasabi dito ni Ronnie Puno na hindi na ito magfa-fly. Wala nang may gusto nito. Ang pipirma dito is parang death certificate na nila yan. Ang isang congressman na pipirma ngayon sa impeachment ni VP Sara, bukod sa mga makabayan, yung makabayan black, sila Tinyo, Elago, Ko, yan si Jokno, yan si De Lima. Pipirma talaga yan. Wala mga kaluluwa yung mga hindot na yan Pero etong ibang mga congressman ng distrito, congressman ng mga party list, si Ridon, sama mo na pala. Tsaka si Adjong, sama mo na. Pero yung mga yan, pag pirma nila dyan sa impeachment na iahain ng makabayan kay Inday Sara, basta pumirma ka dyan, yan na yung death certificate ng political career mo. Alam ni Ronnie Puno yan. Matalino man ito. Kaya lang syempre, kaibigan niya yung mga magnanakaw ngayon sa gobyerno. Kaya kahit papaano, medyo trying to protect yung kanyang mga kaibigan. Pero matalino man ito. Alam niya yan. Sawa na daw sila sa impeachment. Ano sawa na sa impeachment? Alam nyo na hindi talaga magfa-fly. Ngayon kaya lang sabi ni Guanzon, wala na silang impeachment, baka wala nang incentives at wala nang allocable per district sa kamalapit na ang eleksyon. These congressmen have to have a plan B in case Sara wins. True. Alam mo ano plan B nila? Tumalon ulit sa bandwagon ng mga Duterte. Lahat yan, Duterte supporter na naman. Nakita nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, palakpakan yung mga yan para mga aso. Tapos nung wala na si Pangulong Duterte, biglang baliktad yan. Si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya. Mga binay yan. Nung mananalo na si Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte mahina talaga siya noong first kalahati ng kampanya. Lumakas na lang si Pangulong Duterte nung nagkaroon na ng mga debate. Nung nagkaroon na ng mga debate, nakita talaga ng mga tao, ng media, na putang ina, ibang klase to. Matinding karisma nito. Mahusay to, magaling to. Hindi lang to katulad ni Erap. Si Erap kasi tanga si Erap bopols talaga yun. Pero malakas ang karisma niya kasi artista. Bida sa pelikula Marami talagang mga tangang butante talaga nung panahon na yun. Pero ito si Pangulong Duterte, nasa kanya lahat Abogado, piskal, matalino. Tapos putang ina matapang, siga. Lahat ng gusto mo. Kaya ang dami niyang asawa kasi lahat ng qualities ng isang lalaki nandiyan kanya bukod sa hindi siya gwapo. Hindi man talaga pogi si Pangulo. Pero putsang ina, nakakapogi yung mga qualities na meron siya. Mantakin mo isa kang dating piskal, tas abogado ka, naging mayor ka, naging congressman ka pa, tapos vice mayor ka pa, tapos putsang inang yan, takot sa'yo lahat ng mga taga Mindanao. Magkakandara pa yung mga babae sa kanya, kaya kaliwat kanan, ang daming nagkiklaim Ang daming nagkiklaim na ako ang mahal. Hindi ako ang mahal. Hindi ako ang mahal. Tanginan yan. Kung ako pinagtatabo yan, si Pangulo talagang pinag-aagawan. Ang tanda na ng tao. Pinag-aagawan pa, Diyos mio. Diba? So, yun yung sinasabi natin dito mga bossing, na ibang klase talagang mga Duterte. So, isa rin sa sinabi din niya ni Toby Chanko na wala na. Yung impeachment naman ni Inday Sara, yung political capital ng presidente, yung pinang-bribe nila para pumirma mga yan Kahit naman yung pumirma dyan, kahit sabi mo 300 yan, baka yung kalahati dyan sa 300 na yan, ayaw naman nilang pumirma Kaya lang hostage sila nakahawak sa liig Dahil tarantado si Martin hindi mabibigay yung kanilang mga budget kaya ayan, ngayon, ganito nangyari. Itong 2026 na budget, wala nang perang naka-allocate dyan. Nakabantay tayo lahat dahil sa galing natin mag-expose. Nakabantay lahat ng Pilipino, tinitingnan nila lahat ng mga galawan, nakabantay sa website ng DPWH. Pag may nakita ilang porsyento na tong proyekto na to, 70%, puntahan ko nga. Katulad nung nakaraan dyan sa may Ilocos Sur, putsang ina, 50% na, 2 poste pa lang nakatayo.
50% finish na, tas 2 poste pa lang nakatayo. Diba? So yung tao ngayon aware na, yung tao ngayon talagang nag-e-effort na gumagastos sa sarili nila para mag-expose ng mga kademonyohan sa Pilipinas. Kasi ang mga Pilipino gusto natin talagang umunlad ang buhay natin. Ewan ko ba? Oh, so dahil doon yung mga congressman. So ngayon itong impeachment na to, malabong-malabo na ito. Oh, bakit natin nasabing malabo? Si Puno na may sabi, pakinggan natin sasabihin niya. Pero yung mga boboto yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. Ang dami na natin oras na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. Oh, di ba? So si Puno na mismo ang nagsabi na ayaw ng tao. Ayaw talaga ng tao. Pwedeng sabihin nitong mga tarantadong congressman na ito na sila ang boses ng distrito nila. Pero iba eh. Iba talaga yung nakikita eh. Oh, Supreme Court, kumilos. Ang bagal kumilos ng Supreme Court na yan. Pero kumilos sila ng mabilis na mabilis. O yung mga tao, nakita mo, kahit saan ka magtanong, putya nga na kahit sino, mababa, mataas, tanungin mo, alam nila, walang mang ginagawa si Inday. Putya nga na, 125 million na sinasabi nilang nilustay. Sa 125 million, alam nyo ba magkano hinahanap sa 500 million na confidential funds at saka yung sa 125 million combined? O pagsamahin mo, 600 plus million. Alam mo magkano kina-question? 70 million. 70 million na kini-question nila na putang ina niyan, hindi naman kini-question ng COA. Diba? Kung di ka ba naman tanga, COA nga walang problema eh. Tapos na problema yung mga makakaliwa. Oh, alam mo kung bakit? Kasi ginamit yung pera na yun para ubusin yung mga lahi nilang mga terorista eh sa Pilipinas eh. Oh, so ayaw, alam ng mga tao yun. Aware. Bakit naging aware mga tao doon? Imagine niyo kung media lang meron. Wala tayo, walang vlogger. Imagine niyo anong mangyayari sa bayang Pilipinas. Matagal na na-impeach yung VP Sara. Pero dahil matapang tayo, binabangga natin yung mga malalaking media outlet na may mga pera at may mga sweldo. Oh, tayo man libre yung ating serbisyo. Oh, ini-expose natin, ipinaiintindi natin sa inyo na putang ina niloloko lang tayo ng mga yan. Huwag kayong magpapabudol. Oh, di ba? Nakita nyo, naging aware tayo lahat, bukas tayo lahat tayo naging vlogger lahat, tayo naging maingay sa social media dahil kailangan nating i-counter yung propaganda eh. Di ba? Oh, so ito sinasabi ni Puno, wala talagang patutunguhan eh. Mataas ang posisyon ni Puno diyan sa Congress ha. Actually, si Boji D lang inilagay doon. Pero itong mga tao na ito sila, Puno at yung iba pa diyan, sila actually yung nag-ooperate diyan sa Congress. And if Ronnie Puno is saying na wala na ito, impeachment is dead, impeachment is dead. Wala na silang pangbayad eh sa mga congressman eh. Ang congressman ngayon, wala na silang pakialam sa mga proyekto ng DPWH. Nakabantay na sa DPWH eh. So hindi na sila makakapaglambing sa DPWH. Uy, pondohan mo naman yung ano ko. Wala nang masyadong ganun ngayon or hindi man totally mawala pero wala nang brasuhan ngayon. Dahil wala na si Martin Romualdez eh. May problema ng sarili si Martin Romualdez. Nilalaglag na siya ng pinsan niya eh. Wala na rin si Saldico na demonyo. Oh, hindi ba? So ngayon, alam na rin ng mga congressman that they will not gain anything from this. Mamamatay pa yung kanilang mga political career kapag sinuportan nila itong impeachment. So wala na ito. Oh, paano na yan? Oh, tangina, paano na yan? At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, mag-committee hearings yan sa the Committee on Justice. Ang daming haka-haka na naman. Alam mo, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Ano, yung Tama ka dyan, dating secretary, hindi pala. Dating Justice Puno, tamang-tama ka dyan, sir. Maniwala ka. Focus tayo kung talagang gusto nyo maging maayos ang Pilipinas. Focus tayo sa totoong problema, which is corruption. Corruption, doon tayo mag-focus. Pagandahin natin ang gobyerno natin. Gawin natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala. Di ba? Tama na itong nagbabangayan, puro politika. Na alam naman natin wala pupuntahan. Di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. No, di ba? Alam din nila yan na politically, yari sila. Politically yari talaga sila kapag ka itinuloy pa nila yung mga galawan na ganyan. Di ba? So, magandang balita yan. Na mismong Congress na nagsasabi na even if tumuloy yan sa kanila, sa Senate, hindi na yan tutuloy. Malakas na masyado yung
puwersa ni Inday Sara sa Senado. Oh. Si Lacson at saka si Tito Soto na lang naman at saka si Risa Ontiveros na lang naman ang ano diyan. Ang kanilang kamay sa Senado. Pero kung titingnan mo lahat 'yan, career na at saka constituency na nila, yung legacy na nila yung kanilang pinangangalagaan. And you cannot stop the inevitable. Inday Sara will be president of the Philippines whether you like it, whether they like it or not, because people will put her there. And the 32 million votes na she garnered nung 2022 elections, I am telling you, she's gonna get more. Dahil sa galit ng mga Pilipino na ginagawa ng mga taga-gobyerno ngayon, she's gonna get more. Ano naman natin, mga demanda. Diyos ko po, eto na. Si Leandro Leviste, naga-demanda kay Claire Castro. Putragis kasi ito si Claire Castro, napakahudas mo talaga eh. Dahil ginagamit ni Claire Castro yung kanyang vlog para banatan ito si Leandro Leviste. Kitang-kita naman natin, nakaliwat kanan. Kapag ka ang isang kandidato ay mainit sa mga corruption, ini-expose yung corruption ng Congress, Senate at ng Malacanang, talagang babanatan nila yan. Si Kiko Barsaga. Kita mo, di ba? Si Kiko Barsaga kinana ng mga kasamahan niyang congressman. Tapos, pabalik na sa Kongreso, nire-require pa nila ng mga kung ano-anong mga ikukumpleto daw niya na mga tests pa. Ngayon, dahil unconstitutional yun, dahil pumasa naman siya, dahil nakalagay naman yan doon sa ano ba yung mga dapat na maging qualities mo bilang isang mambabatas. Nakalagay man lang yan dyan. Marunong bumasa, marunong magsulat, Pilipino. Walang sakit. Yun lang naman yung kailangan eh. Putsangin na, yung sakit, ano mga sakit yan? Halimbawa, ikaw nagpasa ka naman ng mga health certificate. Okay na yun, ganun talaga eh. Si Kiko Barsaga, naipasa naman niya lahat yung kanyang mga requirements. Pumasa siya sa COMELEC. Ibig sabihin, wala man nagprotesta. Ibig sabihin, eligible siya to become congressman. Tapos, nung nagano na siya, nung siya'y sinuspinde, bumalik siya, nire-require na siya ng kung ano-anong mga medical clearance. Wala naman yun sa batas. Hindi ba? So ngayon, dahil hindi sila makakalusot doon, hindi sila nakalusot doon, putya, yan na. Hinahanapan siya ngayon ng mga dinimanda ngayon siya ni Rason dahil sinabi niya na ito daw si Rason, aso daw ito si Puno. But that's a different discussion. Pero sinasabi natin dito, may operations talaga or ino-operate talaga yung mga tao na critical, nag-expose sa mga katiwalian ng gobyerno. Kami din mga banateros, ganun din. Sandamukal ang death threat namin, sandamukal ang aming mga kinakaharap na mga kaso. Pero kita mo naman, di ba? Hindi pa rin tayo humihinto. Bakit tayo may gano'n? Yung mga kabila ba, na mga naninira sa mga Duterte, may mga kaso ba? Wala. Sinong pinatawag sa Congress noong TRICOM? Kami. Sila, pinatawag ba? Hindi. So talagang dito makikita mo na ang target talaga nila, opposition. And ang opposition sa kanila, ibig sabihin ng opposition sa kanila, hindi ka Duterte aligned Ang opposition sa kanila is kapag ka hindi ka sumunod sa gusto nila. Kapag nagpatugtog sila ng hip-hop, kailangan magsayaw ka. Kapag sinabi nilang umiyak, kailangan umiyak ka. Kapag hindi ka sumunod, putsang ina, oposisyon ka na. Ganon ngayon. So eto, merong bagong sibol, isang bilyonaryong bata na gustong tumulong sa Pilipinas. Kasi nakita niya naramdaman nitong batang to yung yaman. Kung lahat tayo mayaman, ang sarap ng buhay natin. Ang ganda ng Pilipinas Alam nitong batang to, maganda ang Pilipinas. Ano sabi niya? Gusto ko maging katulad ni ganito, ni ganyan, na isang bilyonaryo, pero mga pilantropo. So, gusto niyang maging pilantropo, gusto niyang makatulong sa Pilipinas by means of what? Alam mo, kahit anong tulong mo sa Pilipinas, kahit gaano karaming bilyonaryo dito na tumulong sa Pilipinas, kung kurakot yung tinutulungan mo, wala. Halimbawa, ako, Amerika, tumulong ako sa Pilipinas. Yung Pilipinas, magnanakaw, yung mga nasa gobyerno, lulunukin lang nila yung tinulong ng Amerika. Halimbawa, kasi nga corrupt. Kaya ngayon, sisimulan mo saan? Bago mo tulungan yung bansa mo, bago ka magtapon ng resources mo para tumulong ka sa kapwa mo, ayusin mo muna yung sistema. Kasi mamaya niyan, magbibigay ka ng tulong sa barangay, meron ka 1 bilyon na binigay para sa mga taga-barangay na yan. Tapos yung barangay chairman magnanakaw. Hinati ng barangay chairman, sa 1 bilyon, 1 million na lang yung naibigay doon sa mga tao.
'Di ba? So kailangan mo munang ayusin talaga yung sistema sa Pilipinas bago ka mag-all out ng iyong pagiging pilantropo. Ganon si Leandro Baldimor, hindi. Si Leandro Libiste, ganon siya eh. Ang gusto niya mangyari, i-expose lahat ng katiwalian sa Pilipinas, alisin lahat ng corruption, and then tulungan tayo sa isa't isa para umunlad ang bayan natin. Ganda ng Pilipinas. Mas maganda tayo sa Singapore, maganda tayo sa Thailand, sa Malaysia, at sa lahat ng bayan, bansa sa buong Asia. Oo, kompleto tayo. Lahat ng maisip mo nandito sa Pilipinas, ang tatalino pa natin. Tapos ganito, mahirap tayo. Bakit? O, so ganun ang ginagawa nito ni Leandro Libiste. Ano, putangin na. Siyempre, ayaw ng mga kapitalista niyan. Ayaw ng mga oligarko niyan. O, anong ginagawa nila? Kaliwat kanan ng atake. Sinong unang umatake? Kay Libiste. O, si Boying Rimulya. Pagkatapos ni Boying Rimulya, biglang nagkaroon yung Department of Energy. Biglang pinagmumulta siya. Tapos ang matindi, yung spokesperson ng Malacanang sa personal vlog niya, binabanatan itong batang to. So makikita mo talaga na ino-operate yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na mga matitino. Ng mga hindi matitino. Oo, mga hayop talaga yung mga yan eh. O, kaya po tiyang natulungan natin itong mga ganitong tao na ipagtanggol natin yung mga ganitong tao kasi bihirang-bihira to. Puro magnanakaw ng mga tao sa gobyerno. Ngayon na lang tayo magkakaroon ng mga matitino. Tapos ganyan pa, lolokohin pa nila. O sige, pakinggan natin tong demanda. Dinimanda si Claire Castro dahil nagpapakalat ng peking balita. Walang niya. Taga-gobyerno ka kasi, Claire. Punyeta ka talaga eh. Taga-gobyerno ka. Nagsasalita ka na sa mic sa tuwing press briefer mo. Tapos umaatake ka pa sa personal vlog mo. Hindi ba dapat kapag nasa gobyerno ka na, lahat ng ginagawa mo na personal, tinatanggal mo na yun, nagdadivest ka, di ba? Pag congressman ka, meron kang construction firm, magdadivest ka sa construction firm mo. Si Tito Soto, pagka Senate President siya o senador siya, hindi naman siya nag-iitbulaga. Umaalis siya sa trabaho kasi nga ayaw niya magkaroon ng conflict of interest. Bakit tayo pumapayag na pasahod ka na ng taong bayan, putangin na sumasideline ka pa? O nagsasalita ka na para sa gobyerno, tumitira ka pa. Tapos sasabihin mo, personal vlog mo yan. Natatandaan nyo si Mocha Uson? Si Mocha Uson, nung nasa PCO na siya, nung ASEC na siya, hindi na siya pwedeng mag-vlog. Pinagbawalan na siya mag-vlog. Bawal na yun. Why? Kasi nga, kapag ikay nagtatrabaho sa gobyerno at kapag ka ikaw ay sinesweldohan ng mamamayang Pilipino, nagseserbisyo ka. Hindi naman serbisyo yung pag-vlog mo eh. Tarantado. Di ba? Yan yung sinasabi natin na unfair eh. Sobrang unfair talaga. Na kapag sa kanila pwede, pag sa iba hindi. O, di ba? O, madaming ganyan. O, mamaya i-elaborate pa natin yan. Tingnan muna natin tong demanda ni Libiste. Itong demanda ni Libiste hindi to kriminal ah. Ano lang to? Tawag dito yung walang kulong to. Civil case lang to, yung isinampa sa kanya para huminto na tong putang ng Claire Castro na to kakasira. Wala, sira ulo na nga yan eh. Sabi ko nga po, Castro, magkano ba ang binabayad sa'yo para sirain mo ang reputasyon mo, ang ulo mo, pati ang bayang Pilipinas? Siguraduhin mo na yung sinisweldo mo, kung ano man yung mga kinikita mo, siguraduhin mo na kayang kayang buhayin ang ang pamilya mo niyan ng isang buong isang lifetime. Baka mamaya niyan pagka Duterte na naman yung nakaupo, Duterte ka na naman ha. O, pakinggan natin to. Susok ba? Uy, naka-off yung mic. Kayo po ay may nakataon ng pagkatapos po para sa amang talakayan. Una tayo ay narito ngayon sa Malayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek. O, klaro ha, wala siyang binentang kumpanya na may prangkisa. Ang binenta niyang kumpanya walang prangkisa. Meron siyang isang investment na may prangkisa pero hindi nag-fly yun, nag-close yun. Oo, nag-close yun. Yun yung tawag dito, yun yung nakuha yata ng Meralco. Claire Castro. Ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil naka ilang vlog na po siya tungkol sa akin
At Ayan no, nakailang vlog na siya tungkol sa akin. Claire Castro, ang daming problema ng Pilipinas eh. Oo, dapat yun ang binavlog mo, di ba? Sino yung mga kasalanan sa flood control? Sino yung mga sindikato sa ganito, sa ganyan, sa Customs, sa Department of Agriculture? Yun dapat ang binavlog mo. Hindi yung tinatarget mo yung isang tao. Kasi kapag ikaw, ilang beses ka nang nag-content tungkol sa isang tao, ibig sabihin, may nakuha ka, may nag-feed sa'yo ng information ngayon. Napag-usapan nyo sa meeting, kaya vlog ka na naman. Kulang pa. Ito, may bago tayong information, may bago tayong atake. Iba-vlog mo na naman. Ganyan yung mga yung mga mouthpiece ng yan mga jukebox ng gobyerno na pag nilaglagan mo ng pera, putya ka nakanta ng kanta kahit anong kanta ipapakanta mo diyan O ganyan ang ginagawa ninyo Wag ganoon, ma'am. Ayusin niyo yung korupsyon sa Pilipinas. Ang tutukan natin hindi dito. O sige, okay na yan. Sampahan niyo na ng kaso si Libiste, katulad niyan, yung Department of Energy, merong sanction sa kanya. O, din bayaan mong labanan ni Libiste yan. But then again, bottom line is, magnanakaw yung mga taga-DPWH, dapat mag-focus tayo doon. Basura yung ating budget, dapat mag-focus tayo doon. ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami po. Ino-operate ni Claire Castro. Alam mo talaga na attack dog Ganyan yung mga attack dog. Ganyan mag-operate ka na mo. Yung mga bayaran ni Martin Romualdez. Diba pinadadaan yan di umano kay Boss Toyo. Si Boss Toyo kukuha ng mga vlogger na hindi naman political. Tapos sinong atakihin nila? Si Inday Sara. Araw-araw yun. Sa loob ng isang buwan, araw-araw kakanayin nila si Inday Sara. Ganyan na ganyan yung mga bayaran ng mga vlogger. Of Attorney Topacio, pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Secretary Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sa expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipid at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation. Di ba? Tinitira mo na sa sa press con mo, Malacanang press con. Tapos, putya, tinitira mo pa sa personal vlog mo. Personalan na yan. Hindi na trabaho yan. Utos na yan pagka ganyan. Diba? Ano bang galit mo kay Libiste? Ikaw ba yung pinaparatangan niya? Okay man lang. Halimbawa si Bongbong, pinaparatangan ni Libiste. O kaya si Romualdez. O kaya yan, si Garjola, pinaparatangan. Si Garjola, sumasagot sa kanya. Sumasagot si Garjola, bumabanat din sa kanya. Ikaw nga, ganito ka. Ikaw nga, ganyan ka Okay man lang. Pero kung ikaw, hindi ka naman main character. Puta, epal ka lang naman sa pamahalaan. Palamon ka lang naman ng taong bayan. Tapos tinitira mo na siya sa press con mo, tinitira mo pa sa personal vlog mo. Anong tawag doon? May nagbayad ba sa'yo para gawin yan? Binayaran ka ba ni Garjola para gawin yan? Binayaran ka ba ni Romualdez para gawin yan? Binayaran ka ba ni Bongbong para gawin yan? Because as far as I know, ang nagbabayad sa'yo, mga Pilipino. So dapat interest ng Pilipino yung pinopropaganda mo, hindi yung interest ng mga proponents mo. Wow. Hindi ba? Target talaga to. Of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard
public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pagmumurakot dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi Ama, ginagawa lang ni Leviste yung kanyang trabaho to safeguard public funds. I-expose yung katiwalian sa pamahalaan. Actually, wala nga siyang tao na na pinipinpoint Ang inilalabas niya, lahat ng mga tao na pwedeng maging involved. And maganda na itong Cabral files na ito, anuhin natin, scrutinize natin. Tingnan natin kung ano yung mga dito, yung mga nakalista dito. Tingnan natin yung mga proyekto, sinong proponent. Tapos kung may kailangan panagutin. Hindi naman niya sinasabi na inilabas ko tong listahan na ito, corrupt yung mga tao dito. Hindi, nandiyan din nanay niya Nilabas niya tong listahan na to para hindi na tayo magkaroon ulit ng ganitong listahan. Para yung DPWH magserbisyo na lang sa Pilipino, gumawa ng trabaho nila at hindi na magserbisyo doon sa kung kanino silang mga congressman kikita. Yun naman ang target dito. May lalaman, never mo namang narinig kay Leviste na mag-resign si Bongbong. Na may kasalanan si Zaldico, na may kasalanan si Romualdez. Wala man siyang sinasabing ganun. Ang sinasabi niya, may bulok ang sistema natin na lahat tayo mag-a-agree. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na ayusin ito, i-expose natin yung mga problema ng DPWH, problema ng budget, tapos yung problema ng Congress. Yung Congress as a whole, hindi siya niya pinipinpoint. Sinasabi lang niya, marami siyang mga kasamahan dyan na absenero. Tinitira si Pulong, pero ang dami-daming absenero. Madami din dyan yung mga kumatanggap ng mga bonuses, yung mga MOOEs nila. So, dapat baguhin na natin yan. Yun yung sinasabi nitong bata. Ba't ayaw nyo ba kasi magbago? Bakit ayaw nyo ba kasi mag-liquidate? Pinag-uusapan natin yung pag-liquidate ni Inday Sara ng kanyang budget. Tapos kayo, ayaw nyo mag-liquidate ng mga budget nyo. Mga gago pala kayo exercise yan ng freedom of expression. That is in malicious. Diba? Ayan. Walang hiya kayo. Mga loko-loko talaga kayo Diyos ko po, ito pa isang matinding kaso ito. Diyos ko po, ang flood control scandal, putang ina niyan, ito talaga kailangan natin tutukan ito Kasi mga bossing, itong Henry Alcantara, itong Opulencia, itong si Bernardo, paano ko ba sisimulan to? Matindi kasi ito Etong mga tao na ito, taga DPWH. At yung money-making scheme ng DPWH has been existent. Nandiyan na yan, naka-embed na yan sa sistema ng DPWH. Depende na lang kung kailan nila i-activate. Yung scheme nila, yung pamimera nila sa mga proyekto, na previous administrations pa yan. Hindi lang yan ngayon, nung nakaraan, hindi lang yan nung mga nakaraan pa. Nandiyan na talaga yan. Depende na lang kung kailan nila i-activate yan. Kung ang gobyerno anti-corruption, mahihirapan silang i-activate yan. Kung ang gobyerno magnanakaw, putang ina, mamamayagpag ang mga yan. Ganyan ang style ng DPWH. Okay? So, ibig sabihin, itong whole scheme na ito, ng corruption sa DPWH, ang gumawa niyan, mga DPWH, mga taga-DPWH, from previous, leadership ng DPWH. Mulat-mula pa. Minamana na lang yan. Okay? Pag minana yan, pag nag-turnover yung mga leaders dyan, kasama yan sa turnover nila. Kung papaano nila hahanapan ng butas, ng katarantaduhan, yung kanilang mga trabaho. So ang ibig ko sabihin, sindikato na tong DPWH na ito. Kaya lang, katulad din ng mga magnanakaw ng bangko, di ba? Mamimili sila kung sinong bangko yung nanakawan nila. Kung anong bangko yung nanakawan nila. Siyempre, kapag masyadong mahigpit yung bangko, hindi sila magnanakaw. Iba ang gagawin nila o sa iba sila magnanakaw na bangko. Yun din yung sinasabi ko, sindikato, literal, masamang loob. Manluloob sila sa isang bahay. Mayaman tong bahay na to. Kaya lang, sa bahay na yan, sobrang secured. Ang daming gwardya, 24/7 yung gwardya, napakaraming CCTV, may mga motion sensor pa. So, papasukin ko yan? Hindi.
Yung bahay na yon na sinasabi ko na secured, gobyerno yan. Yan yung gobyerno, serves as the government. Analogy lang yan. Kung yung gobyerno, pucha sobrang higpit, kung yung gobyerno hindi magnanakaw, kung yung gobyerno talagang sinisilip lahat, yung sindikato na yan sa DPWH, maglalaylo yan. Magtatrabaho yan ng sakto, ng tama. Yun nga lang, di sila makakapag-good time. Ngayon, natapos yung administrasyon na mahigpit. Biglang pumasok tong administrasyon. Nakita ng mga buitre sa DPWH, uy putang ina. Ito na ang pagkakataon natin. Pucha yan, yung mga nakaupo ngayon, kawatan. Pwede natin silang i-recruit sa sindikato natin. If you cannot beat them, join them. Kasi ganun yan eh. Yung dating administrasyon, mahigpit eh. They are trying. Nakita nila talagang hindi nila makukuha eh. Nakita na mo sindikato dyan sa DPWH na putang ina, hindi talaga natin makukuha tong Duterte na to. Tarantado talaga to. Mahigpit, gusto talaga nito. Mahal talaga nito Pilipinas, mga Pilipino. Ayaw nitong magnakaw tayo. Sige, trabaho na lang muna tayo. Matatapos din yan. Trabaho lang tayo, matatapos din yan. Sige na, season break muna tayo. Pucha, biglang natapos yung mahigpit na gobyerno, biglang napalitan ng gobyerno maluwag. Anong ginawa naman? Puta, mga hasang nila, tuwan-tuwa. Hindi ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mga drug lord naglaylo. Lahat ng mga kurakot nawala. O ngayon, nung nakita nila maluwag yung gobyerno, pucha, lahat ng drugs, ang dami. Pucha, tonito nilada yung nakukuha ngayon. Imagine, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala. Tapos ngayon, tonito nilada. O ganun din dito sa DPWH. Nandiyan dyan na yan, scheme na yan. Nakita nila, uy, pucha, maluwag. Alokin na natin sila. Pag alok, talaga? Ganun kalaki? Oo. Talaga? Kikita ako ng ganun dyan? Oo. Tsaka na kaya kung ako sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. So, ang demonyo rito, DPWH eh. In-involve lang nila yung mga politiko eh. So, ang talagang may kasalanan dito DPWH. Kaya nga kita mo may mga terms silang ginagamit. Di ba sila Alcantara, meron silang mga terms na ginagamit. Sila Bryce Hernandez, may mga terminologies sila na ginagamit. Na yung terminologies na yun, pag sinabi mo, alam na nila. Di ba, halimbawa yung MO, yung para sa MO niya. May mga ganun sila eh. Na, puta, alam mo naman na illegal, alam mo naman na lagay yun, alam mo naman na porsyento yun, pero pucha, legal lang sa kanila. Saan sila naghahatian ng pera? Sa bilyaran. Tapos, cash yung pera, kahon-kahon yung pera, binibigay nila doon sa mga sa mga taga-gobyerno. Kasi nga, kailangan nilang magbigay ng pera. Halimbawa, itong senador na to, kailangan nilang magbigay ng pera doon para itong senador na to hindi na mag-ingay. Tapos gagamitin nila yung proyekto ng senador na yon para doon i-funnel yung mga pera nila. Mga tarantado talaga eh, di ba? So, ang bottom line na itong sinasabi ko, etong mga taga-DPWH, ang talagang kawatan dito. Tapos ngayon, putsang ina, eto na yung balita. Yung DPWH, yung mga sekretary, ayusek, yung mga tao, district engineer, walang hiya na yan. Hinostage nila yung gobyerno. Paano? Umamin na sila nung una eh. Nagsoli na sila ng mga pera eh. Tapos biglang finload nila yung idea na kung ikukulong nyo kami, putang ina nyo, magre-recant kami. Pag nag-recant kami, sa dami ng pera na ninakaw namin overtime, pahahabain lang namin ng pahahabain niyang kaso na yan. Sinabi ko na sa inyo yung idea na kapag nagnakaw ang mga tao sa gobyerno, hindi sila nagnanakaw ng barya para pangkain. Hindi. Nagnanakaw sila kasama sa pagnanakaw nila. It's a business eh. Kasama sa pagnanakaw nila yung pambayad nila sa huwes, pambayad nila sa pulis, pambayad nila kung kani-kanino para hindi sila makulong. Yun talaga ang ng mga kriminal eh. Ang ayaw ng mga kriminal, makulong. Yun lang talaga. So ang gagawin ng mga yan, magnanakaw sila ng sobrang laki, part nung ninakaw nila, at least kalahati nung nanakaw nila, gagamitin nila para hindi sila makulong. And we are talking about trillions of pesos over time. Ilan taon na yung mga yan sa serbisyo? 40 years? 30 years? Putang ina, gaano na karami ang pera na nakuha ng mga yan? O imagine niyo kung gaano karaming perang kaya nilang idalin sa sistemang bulok para lang hindi sila makulong. O di lalong walang yung gobyerno, walang na-achieve yung gobyerno, di lalong nasira si Boying, nasira si Bongbong, kasi wala silang may papakulong. Kasi makakapagpakulong lang sila ng malaking tao through these people, itong mga taga-DPWH. Kasi paano mo halimbawa, kalaban kong senador, itong si Chis Escudero, halimbawa, si Villanueva, paano ko ipapakulong si Villanueva kung walang mag-whistleblower kay Villanueva at kay Chis Escudero?
O kay Jinggoy, kay Bong Revilla, at kung sino-sino pa. Para mapakulong ko sila dahil mga kalaban ko sila. Kailangan ko ng tao na magsusumbong sa kanila kahit walang ebidensya, trial by publicity yan. Oh, ngayon, kung ako, magre-recant ako. Putang ina, sabihin ko wala akong kinalaman dyan. Sabihin ko, napilitan lang ako magbalik ng pera dahil pinressure nyo ako. O, paano pa nila mapapanagot ngayon yung mga senador na kalaban nila sa mga susunod na eleksyon? Wala na. Oh, kaya ngayon, nung sinabi nila na magre-recant ka, magre-recant ako, putsang na nagkandara pa sila. Ito ang tingin ko lang to. Oh, kaya naging state witness itong mga to. Alam mo state witness, ano mo ibig sabihin nun? Hindi na sila kakasuhan. Oo, hindi na sila makakasuhan. Wala na sila kasi nga parang finload nila yung idea na if you are the least guilty, ano ka na, pwede ka na maging state witness. At kapag state witness ka, oh, hindi ka lang normal na witness state witness ka, putya, wala ka ng kaso. So eto ang napanalunan ng mga to, nanalo talaga sa loto na matindi itong mga gagong to. Sila yung sindikato, sila yung magnanakaw. Dinamay lang nila yung mga pangalan. Tapos ngayon, putya, yung mga dinamay nilang pangalan, wala silang ebidensya, hearsay lang. Yung mga dinamay nilang pangalan, putang ina, makukulong, tapos sila malaya. Tapos sila makakapagsalita sa korte, walang mga kaso. Samantalang sino ba ang naglustay ng pera? Sino ang pumupunta sa kasino para maglaba ng mga pera na ninanakaw nila mula sa pondo ng gobyerno? Sila. Mantakin mo meron silang scheme kung paano kukunin yung pera. Meron din silang scheme kung paano lilinisin yung pera na yun na magmumukhang legit. Sinabi ko na sa inyo, napupunta sila sa kasino, dala-dala yung mga mali-malitang pera, bibili ng pitsa, magsusugal ng konti, magpapatalo ng konti, tapos i-encash ulit yung pera na pera nila. Pag encash nila ng pera nila, putya, malinis na yan, galing na yan sa legal, galing na yan sa kasino. O, pwede na nilang i-spend kasi nakarehistro, nanalo sila sa kasino. O may kinuha silang pera sa kasino. Diba? So, ganun tayo tinatarantado. Tapos, etong mga ito, ano sila? Free sila from liabilities, criminal liabilities. Di sila makukulong. Sila nga yung sindikato. Yung mga senador na yan, nagpapalit-palit ng senador eh. Hindi naman yan, lagi yan ng senador. Pero dyan sa DPWH, sila at sila yan. Sila yan, ang tagal na nilang nandiyan dyan. Hindi lang 10, 20 taon, 30 taon. Ganun sila. Si Cabral nga, 45 years. Yan si Alcantara, yan si Bernardo. Ang tagal niyan dyan. Kaya nga maagang nag-retire yan eh. Nag-early retirement yan. Kasi putang na, sapat na yung perang nakuha niya siguro. Kaya early retirement na siya. Sobrang yaman daw niyan. Tapos wala silang kaso. Papayag ba tayo ng gano'n? Si Inday Sara, kinakasuhan nila, walang ninanakaw. Tapos etong mga putang ina magnanakaw na to, walang kaso. Tapos makikita mo, nakakaso si Cheese, nakakaso si Villanueva, si Jinggoy, si Bong Revilla. Sila yung pinaka-vulnerable ng mga senador Na para lang masabi na may nakulong na malalaking tao, yung gobyerno, ganun ang ginagawa. They are focusing on yung itong mga senador na sikat. Sikat. Oh, hindi mga congressman. Senador ang inaatake nila kasi nga yung mga senador na yan kilala sa buong Pilipinas na kapag yan ang ginawa mo, sinampahan mo ng kaso sa Pilipinas, pag nagsampa ka ng kaso, parang guilty na Pag yan ang tinrial by publicity mo, pag-uusapan ng buong Pilipinas, kaya senador ang target nila. Doon nga nagaganit yung mga senador na bakit kami? Bakit biglang kami yung pinagbibintangan na magnanakaw? Bakit si Martin hindi? Bakit si Martin di iniimbestigahan? Bakit si Zaldico nakatakas? Bakit si Bunuan nakatakas? Bakit si Bongbong na pumirma ng budget? Wala. Yun yung pinupunto natin dito. DPWH, yan ang core ng corruption sa Pilipinas. Panahon pa ni Pangulong Duterte, ini-expose niya na yan. Yung money-making scheme nila, nandiyan yan, naka-embed na sa system nila yan. O, panoorin natin tong mga ito. Yan mga hayop na yung mga itsura niyan. Putang ina, yan ang mga kawatan sa Pilipinas. Tapos makakawala sila. State witness, ibig sabihin hindi sila makakasuhan. So ang tagal nilang nagnakaw tapos libre sila. Nagsumbong lang sila ng mga tao tapos libre sila. Nagbigay lang sila ng pera. Hindi natin alam kung ibabaw o ilalim. Basta naglabas lang sila ng pera. Kahit ilang bilyon ilabas ng mga yan, puta sa tagal nilang nag-operate sa ilang administrasyon na ginagawa nila yung mga ghost projects na yan na hindi natin alam. Ngayon lang tayo naging aware sa ghost projects, pero noon pa man may ghost project, gaano karami na yung pera na nakuha ng mga ito, no? Sinugal ng mga ito, nilabhan sa mga kasino. Gaano na katagal nga takin mo yung Bryce Hernandez, mas matanda pa ako, putang na Lamborghini na SUV.
Saan ka naman makakita ng ganyan? So itong mga ito ang may kasalanan sa bayang Pilipinas. Huwag tayong basta-basta mag-judge doon sa mga sinusumbong nila. Again ang budget ng gobyerno ilalagay sa DPWH. Nasa DPWH yung budget. Ang trabaho ng DPWH mag-isip ng mga proyekto. Sila ang namimili kung anong mga proyekto yung popondohan, yung babudgetan. Tapos, kapag na-budgetan na lahat ng pondo, meron pang mga yung insertions na tinatawag. At sa mga insertions na yan, mga bossing, sa mga unprogrammed appropriations na yan, ang magbibigay ng pera, Department of Budget and Management, DBM. Saan kukunin ng DBM yung pera na yan? Yung unprogrammed appropriations, mga bossing, yan yung extra kita natin. Diba? Meron tayong NEP, diba? Yung GAA. Sa GAA na yun, sa loob noon, merong mga unprogrammed appropriations. Yan po yung kapag kumita ang gobyerno natin. Halimbawa, ayan nga, yung unprogrammed appropriations, kinuha nga ng gobyerno natin sa PhilHealth. Kinuha sa SSS, halimbawa. Kinuha sa ganito. Ilalagay yan sa DPWH ulit. So extra na pera ng DPWH yan para mamili ulit ng kung kaninong project na request yung lalagyan nila ng pera. So ano yun? Working hand in hand ang DBM, ang DPWH at saka ang presidente. Kasi yung presidente pumipirma O yun. So itong mga ito, sila ang namimili, sila ang pinagmumulan ng corruption, tapos sila yung libre sa liability. Saan ka naman? Kung sino nagnakaw ng mangga, didimanda mo. Ng shoplift ng corn beef, ng gatas, didimanda mo. Makukulong. Tapos itong mga putain na to, dekada na nagnanakaw sa Pilipinas. State witness, papayag tayo niyan. At na state witnesses na ang Justice Department sa investigasyon sa flood control corruption scandal. Kabilang sa kanilang isang dating DPWH official at isa sa tinaguriang BGC Boys. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. There are already state witnesses. Kinumpirma ng Department of Justice na state witnesses na ang 4 na individual na kasalukuyang tumutulong sa kanilang investigasyon para sa ilang kasong kaugnay ng flood control scandal. Kabilang dito sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, dating District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at ang owner ng government contractor na Sims Construction Trading na si Sally Santos. Tama po kayo. Sila po ang nagbalik ng kabuang 316 million. 381,500 pesos. Nagbalik ng pera. Magkano lang yan? Imagine nyo, yan yung nilagay nila sa ibabaw ng mesa. Yung nasa ilalim, magkano yan? Kasi, nabalita na yan na magre-recant yung Alcantara Naibalita na ng halos lahat, tas biglang nagbago. Hindi ako magre-recant. Putangin na, paano nag-float yung magre-recant ka kung hindi nyo sinabi? Tinakot nila, takin mo, ganun sila kalakas. Tinakot nila yung gobyerno. Ito para sa akin lang pwedeng mali ako. Tinakot nila yung gobyerno na magre-recant kami. Kahit na, paano magre-recant ka pa ba? Under oath ka sa Senado? Pakiko. Nagbigay ka na ng pera Admission of guilt na yan Pakiko. Ang ina nyo, sa dami ng pera na ninakaw ko, kaya kong pahabain yung kaso ko. Hanggang sa makalimutan yan, maniwala kayo. Ngayon, ang gobyerno, pag pinahaba ko to ng pinahaba, matatapos na yung termino ninyo, wala pa kayong senador na naipakulong, masisira kayo. Sira ang sira ang 2028 yung gusto nyong kandidato para sa 2028, para matalo tong mga Duterte, sira kayo. Di ba pinalutang pa nga nila yung idea nagsalita pa nga si Claire Castro sa press con niya na sa mga mga testigo natin, mga whistleblower natin, huwag kayong magpapata. May mga ganun pa nga sila Lumutang yan, ibig sabihin magre-recant talaga. Kaya lang ang gobyerno natin, dahil nakita talaga nila, putang ina, madadali tayo nito. Unang-una sa lahat, sinisingil na tayo ng tao. Wala pa tayong naipapakulong na malaking tao. Puro si Diskaya lang. Maliit man yan, wala pa tayong naipapakulong. Ang isip kasi ng mga tao sa malaking tao,
Yung presidente, congressman, senador. Pero ang hindi nila alam, yung malaking tao, itong mga taga DPWH, yan talaga ang mga malalaking tao. O nakatakas na sila. Bakit? Putsang ina, binlockmail nila yung gobyerno. Para sa akin to, hindi to, pwedeng hindi to totoo. Malamang hindi to totoo to. Ito sa isip ko lang. Gobyerno, magre-recant ako. Magre-recant ka, under oath ka. Magre-recant ka, nagbigay ka na ng pera, admission of guilt na yan. Kahit na. I will take my chances. Why? I can make this hearing long. Magaling ang abogado ko. Bibili ko ng sandamukal na abogado sa dami ng pera na ninakaw ko. Pahabain na namin ng pahabain yung kaso. Tandaan ninyo matatapos yung termino nyo sa loob ng 2.5 taon na lang. Baka sa 5 taon, di pa tapos to. Pagka hindi kayo nakapagpakulong ng mga senador sa 2.5 taon nyo, sira na kayo sa 2028. Kaya ngayon, anong sasabihin ng gobyerno? O nga naman, importante sa akin yung testimonya ni Bernardo na ini-involve yung mga senador. Kahit walang ebidensya, importante sa akin yun. Kasi optics-wise, makikita ng tao na, ay, may mga tinatrabaho silang senador. Kaya lang, ang deal, ayan na. Wala kaming kaso Gagawin namin lahat ng gusto ninyo. Sisirain namin yung mga senador na dinamay namin dito. Gagawa pa kami ng mas marami pang istorya. Pero wag nyo kaming kakasuhan. Kailangan malaya pa rin kaming nakakapagkasino. Malaya pa rin kaming mahaganyan. O diba? Posible, diba? Pwedeng mali, pwedeng oo. Pero posible. Oo nga naman. Kung ako gobyerno, halimbawa ako yung gobyerno ngayon, yung para maproteksyonan ko yung sarili ko, kasi magnanakaw ako para maproteksyonan ko yung sarili ko, kailangan ko ng continuity. Kailangan yung umupo dyan, alyado ko pa rin para hindi ako balikan. Tama? Ang problema, kapag wala akong magandang nagawa sa 2.5 taon, hindi ko na ipakulong itong mga senador na ito, putang ina. Paano ko kukumbinsihin yung tao na iboto yung kandidato ko na poprotekta sa akin? So hawak sila sa liig ng DPWH ng mga kupal na mga ito, itong mga nabistong mga tao na ito. Kung hindi kayo susunod sa amin, magre-recant kami. Gusto nyo ituloy namin yung mga testimonya namin, dagdagan pa namin? Total, alam nyo ba, yung mga testimonya ng dalawang yan, si Alcantara at saka si Bernardo, malayong-malayo na. 4 na beses na silang nagpalit ng testimonya, tapos hindi mo kukulungin. Under oath sa Senado, ito yung sinabi, tapos biglang hindi mo kukulungin. 4 na beses na, as in total different. Pag binasa mo yung yung testimonya nila sa Senate, at saka ngayon, ang layo, wala na dun. Magkaiba na sila. Ganun katindi. So, kaya ginawa sa kanilang sige, para ipagpatuloy ninyo yung partnership natin na sirain itong mga senador na ito, sige, wala na kayong criminal liability. State witness para na silang whistleblower tapos sasabihin, basta magsoli pa kayo ng pera para magmukhang legit yung pag-ano nyo. Total, masabi mo naman, marami kayong perang ninakaw. Soli pa kayo soli pa kayo. Ano yan? Kapital lang yan. Pwedeng bumalik sa inyo yan o pwedeng hindi na, pero loss nyo na yan. Kesa naman makulong kayo. Kasi yun lang talagang kinakatakot ng isang kriminal, yung mahuli at makulong. Kaya ganyan ngayon ang nangyayari. State witness sila, wala silang kaso, papayag kayo niyan? Isa po sa karapatan ng mga state witness. Ito si senador ganito, si senador ganyan, si senador ganyan. Sinasabi nila, nagbigay ako ng pera dyan, nagbigay ako ng pera. Asan ebidensya? Wala. Makukulong yung mga yun. Samantalang itong mga to, sila yung nagkakasino. Umamin sila Sila yung naglalaban ng pera sa kasino, tapos malaya sila. Yung mga senador na idinamay lang nila sa katarantaduhan nila, makukulong. Yan ang problema natin. Ganyan din si Bongbong, di ba? Si Bongbong. Sino nilaglag nila? Si Zaldico. Para maligtas sila, di ba? May kaso si Bongbong? Wala pa. Si Romualdez may kaso? Wala. Bakit? Kasi nga may pinalulutang na silang may kasalanan si Zaldico na pinagtatago rin nila para hindi mahuli. Ganun din ang ginagawa nitong mga taga DPWH na to. Para maging malaya kami, ilalaglag namin itong mga senador na to. Ngayon, ikaw naman, Pinoy, tanga, naniwala ka, putsang ina, magnanakaw talaga to si senador, ganito, ganyan. Putsang inang yan. Di nagpabudol ka sa mga sindikato na ito, sila talaga yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Yung sa mga kasong sila'y nagbigay ng ebidensya na magagamit ng Estado, doon ho sila drop.
Paliwanag ni Secretary Vida, ang mga individual na na-admit sa Witness Protection Program ay may mga testimonyang maaaring magamit para mas mapalakas ang kaso ng Estado. May mga conditions, hindi ka dapat most guilty, di ba? Tapos absolute necessity at materiality ng iyong inilalahat na tulong sa Estado. At yung nagko-cooperate ka, kaya may MOA may terms and conditions na kailangan mong sundin. Hindi naman kwalipikado para maging state witnesses sina dating DPWH officials Bryce Hernandez at JP Mendoza sa mga naturang kasong iniimbestigahan ng ahensya. Inaasahan ng DOJ na sa kabuuan makapagbabalik ang Tinan mo yung Bryce, hindi naging state witness. Bakit? Putsang ina, mababa eh. Errand boy lang nila yun eh. Inuutos-utusan lang nila yun eh. Hindi siya state witness. Fall guy din siya. Para lang masabi na sa DPWH, meron pa ring nakulong. Pero yung mga main player, Alcantara tsaka yung Bernardo, utang ina malaya. Saan ka naman, di ba? Kung siya nagre-regalo ka ng mga Land Cruiser, 4 na state witnesses ng mahigit 1.5 billion pesos. Para sa ngayong taon, nitong January 13 lamang ay nagbalik ng 35 million peso in check si former Yusek Bernardo. Mula raw ito sa pagbenta niya ng kanyang ari-arian. Inaasahang makapagbabalik ito ng tinatayang 1 bilyong piso hanggang sa katapusan ng Enero ngayong taon. Kung susumahin sa kasulukuyan, may 24 na kasong sumasailalim sa preliminary investigations. 5 rito ay sangkot ang Sims Construction Trading, 6 ang Wawaw Builders at Top Notch Catalyst, 13 ay isinumite ng BIR at 3 ay high-value plunder cases. yan, the bottom line here is, mga banateros, yung mga totoong magnanakaw sa Pilipinas, nakakatakas dahil magaling sila magpropaganda. Kasabwat ang media, lumalabas itong pagsasabi na pagbabalik nila ng pera, parang goodwill to eh. Sa mga Pilipino, hindi po yan goodwill. That's not even a pinch ng dami ng pera na ninakaw nila. Yang isinoli nila na yan, kapital yan para dito. Para maging state witness sila, hindi sila makasuhan, hindi sila makulong. But if you're gonna look at it, kung gano'n na sila katagal sa serbisyo, and this scheme has been going on for a long time, for ages, for how many administrations already, gaano katagal na kayong ninanakawan? Tapos, putangina, wala silang kasalanan. Ang mabibigyan ng kasalanan yung mga senador. Yung mga idinamay nila, yun yung mga makukulong tapos sila malaya. Hindi tayo dapat pumapayag na ganyan kasi direktang panloloko yan sa taong bayan. So yun yung lagi nating ilagay sa isip natin na, putya, kung sino yung mga nagtuturo, kung sino yung mga nagtuturo, madalas yan yung may kasalanan. At babalikan pa natin itong mga balitang ito. Marami pa tayong didiscuss na balita sa mga susunod na vlog natin. Nagbabalik tayo kaya abangan ninyo. I-like and share ninyo itong video na ito. Follow kayo, subscribe sa Boss Dada TV Facebook page, sa Boss Dada 2.0. At gumawa pa tayo ng mas marami pang mga walang kwentang mga video. Kita-kits tayo ulit mga banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at boto
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa